Sina Mang Marlo at Aling Jonah sa kahusayan ng anak. Subalit nababahala sila, napapansin nilang hindi madali para kay Sarina ang humingi ng patawad kung may pagkamali. Madalas din siyang sinabi na matalino at mahusay siya sa maraming bagay. Isang araw, nakaisip ng solusyon si Aling Jonah. Sarina anak, pakinggan mo tong kwentong bayan. Tungkol to sa kawayan, siguradong mayroon kang matutuhanan sa kwentong ito. Sinumulang basahin ni Aling Jonah ang kwento. Sa malawak na bakuran ni Diwatang Guada ay may ibang-ibang halaman at puno. May mataas na mga mababa, mabunga, mataon at tuwid na mga katawan. Isang araw, habang siya'y namamasyal sa bakuran, narinig niya ang usapan ng kanyang mga alaga. Napansin ba ninyo ako unang pinuntahan ng mga tao? Bukod sa malaki, ay matatamis pa ang aking mga bunga. Kaya kayang-kaya ko buhatin ang matitibay kong sanga. Pagmamalaki ni Santol. Aba, kung bango lang man ang pag-uusapan, talo kayong lahat. Ako ang unang hinahanap, pagyayabang ni ilang-ilang. Sus, iyan lang ba ang mayroon kayo? Nakita ba ninyong kababa lamang ng mga batang naglaro sa puno? Sa makinis kong sanga, tuwang-tuwa sila. Sabi ni Bayabas, teka, bakit ang tahimik ni Kawayan? Nakatungo at parang nahihiya na naman ang aking kapitbahay, wika ni Santol. Hindi kumubo si Kawayan. Marahan lamang ikinaway ang kanyang katawan at mga dahon. Hindi nagustuhan ni Diwata Guada ang kanyang narinig at nakita. Ayaw niya ay na mayabang at malaki. Naisip niyang turuan ng aral ang mga puno at halaman. Ipinadala niya ang malakas na hangin at ulan. Sina Santol, ilang at Bayabas ay tuminding ng namamalaki. Samantala si Kawayan ay lumiko at isinunod ang katawan sa diretsyong hangin at ulan. Lalong nagalit si Diwatang Guada sa kabiyabangan ng tatlo. Pinangalakas niya pa lalo ang hangin at ulan. Hindi nagtagal, bumagsak na sa lupa ang mga bunga at bulaklak. Nagkabali-bali ang mga sanga ng mga puno. Nabunat sa lupa ang ugat ng mga halaman. Natira si Kawayan nakatayo, inayos niya ang kanyang mga dahon. Nagpatuloy rin siya sa marahan at maayos niyang pagkilos. Lalo siyang naging katanggap-tanggap ng taong bunisita sa bakuran ni Diwata Guada. Niyakap ni Sarina ang kanyang ina. Naisip niyang may ibig sabihin ng kwentong iyon. Ayaw niyang matulad sa mayayabang na puno. Mula noon, natutong maging mapagmakumbaba si Sarina. Thank you!